OFW, ayan ang tawag sa amin. Ibig sabihin ay Overseas Filipino Worker. Nakikita niyo po yan. Yung building na yan ay nasa parang 200 floor po yan. So, andyan sila. Yan, may dalawa pong kababayan natin na maglilinis dyan. So, ayan sila. Nakaano lang sila, naka-ride. Ewan ko anong tawag dyan. So, ayan. So, naiisip ko ba, yan ang parang tinatawag kaming bayani kasi nga hindi matatawaran yung sakripisyo, tiis, pagtitiis at tiyaga namin. Parang ito, takot ka, kaya lang, halimbawa, takot ka, di ba? Kaya lang yun ang trabaho mo na pinasukan mo. So, anuhin mo, wag mong isipin ang takot, gawin ang trabaho. So, ayan sila, pababa sila. Bumababa, baba. Ayan, yan ang ng OFW na tinatawag na bayani. Talaga naman yung tiyaga, pagtitiis, yung sakripisyo na hindi matatawaran kahit 1 milyon. Kaya lang, kung iisipin mo kasi, syempre, wala din naman matino tayong trabaho na papasukan sa ating sariling bansa. So, ayan, namamasukan na lang tayo sa ibang bansa para makaipon, mapag-aral ng sa magandang paaralan ng anak, ang pamilya, may iahon sa hirap. Yan ay parang ulit-ulit na sinasabi ng mga OFW. Ayan po yan. So, ako kaisipin mo sa taas niyan, grabe, hindi ko kaya. Takot ako sa sa yung titingin sa baba. Ito nga sa amin ay 22 floor, kaso lang kapag titingin ako sa baba, kahit nasa loob ako ng bahay, parang ako'y alam mo ba yung feeling na ganon? Hindi ko ma-explain sa Tagalog. Pag sa Ilocano, kaya kong i-explain. Yun. Akala mo, akswag ka. Tapos, yung feeling mo na kinakabahan pag tingin mo pa lang sa baba. Pero kapag nakatingin ka naman sa taas, wag mong pansinin dyan sa baba. So, hindi mo mararamdaman yan. So, ayan. So, wala silang kumbaga, walang safety na walang tolda nakalagay dyan kasi parang yan, ang tawag dyan, hindi ko rin alam tawag dyan sa totoo lang, kaya lang nakita ko, binidyohan ko sila, although nakatingin-tingin sila ng binibidyohan ko kasi hindi naman yung pintana namin ay makikita, so nakatingin sila, so inano ko na lang sila ba, binidyohan ko. So ayan, ang mga OFW na talagang grabe ang sakripisyo para sa pamilya. Ayan, nililinis na nila yan. Yung gilid dingding ng Altira po. Altira Hotel and Casino. Resort pa pala yan. Resort and Hotel at saka Casino. Yan po ay nag-iisang 6-star 6-star hotel dito sa Macau. Ayan, nag-iisa yan. Sakto lang naman malapit kami. So, ayan sila. Ayan. Sige, linis lang kuya. Okay lang yan para sa pamilya. Anuhin na. Kumbaga, wag isipin na mataas. Wag isipin na at saka kaya natin. Kaya nga tayo pumasok. Ayan siya. So, ayan. Go for the gold daw. Yun, char lang yan. At saka alam niyo kapag nakikita niyo, nagbibiroan pa sila dyan, naka-smile sila. So, ini-enjoy nila yung paglilinis. Yan ang Pilipino. Ayan, bababa na naman yata. Yan, bakit ko na naman binidyo? So, pababa na yan. Kasi ako ang natatakot sa kanila. Pag nakikita ng alaga, kung sabi niya, Alin, oh, wow, so scary, sabi ng ganun. Pero, sa akin naman ay okay lang kasi trabaho man ang pinasukan, wala din naman kami magagawa kung hindi susunod sa utos ng amo. Kasi hindi kami man pumasok dito na kami ang amo. Kami ay mga utusan, may mga amo dito. Ayan siya. Ayan. Sakripisyo para sa pamilya. Ayan. Mga bayani ng ating bansa. Ayan.